everyone, my name is Rogie May. Are you all aware of this well-known historical landmark? Kung hindi pa, join me as we tour this location and learn more about the significance of this monument's construction. Matatagpuan ito sa matayog na monumento na itinayo bilang parangal sa dating Pangulong Manuel R. Quezon. Kilala rin ito sa tawag na Museo ni Manuel Quezon, located in Elliptical Road, Quezon City. Sa loob ng museo na ito, makikita natin ang unang galereya o nung kabataan ni Manuel Quezon. Ang Museo ni Manuel Quezon ay isang multi-gallery na album na naglalaman ng mga bagay na sumasaklaw sa buhay ni Quezon at kahit na higit pa, mula nung siya ay bata pa sa bayan ng Baler, until he assumed the role of the country's most powerful man. Dito naman sa Galeria 2 makikita dito ang mga unang taon sa serbisyong publiko. Nandito rin ang Galeria ni Doña Aurora Quezon o ang First Lady ni Pangulong Manuel Quezon. Makikita dito ang mga gamit, litrato, kasuotan, at kahit ang kanyang higaan ni Doña Aurora Quezon noong panahon niya. There were a lot of memorabilia, photos, and things actually used by the former president in the museum. This is former President Manuel Quezon. He was supposed to be giving a speech upang magbigay ng mensahe o paalala sa kanyang kababayan bago siya bawian ng buhay. There is a huge contraption that was used to stamp the seal of the Commonwealth on documents from the Commonwealth era. Ang sculpture na to ay represents Quezon's desire to promote the importance of palay and the dignity of farmers. Regalo ito mula sa National Communal Peasants noong 61st birthday ni former President Manuel Quezon. Nandito rin ang mga sword ni Manuel Quezon that includes katana sword. A bomb-proof shelter was built underground known as Malinta Tunnel, where hospital beds were also placed to cure wounded soldiers and civilians. Nandito rin ang mga gamit nila during war, such as water flask, military shoulder bag, pick-up, military helmet, at marami pang iba. Ito naman ang mga nakuwang litrato noong nagkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig na kung saan gumuho ang Maynila. Ang konteksto ng painting na ito na kung saan iginawad ni Pangulong Quezon ang medalya ng kagitingan kay Mayor Emigdio Cruz, Miami, Florida, Marso 1944. Inside is a circular room with Quezon sarcophagus in the center, elevated on a marble plinth. Nang mamatay si Quezon sa tuberculosis sa US noong 1944 noong ikalawang digmaang pandaigdig, tumagal ng 2 taon bago maibalik sa Pilipinas ang kanyang labi noong 27 Hulyo 1946. Inilibing siya sa North Cemetery sa Manila. It was only on August 19, 1978, on the 100th anniversary of his death. Ang kanyang mga labi ay inilipat sa kanilang permanenteng resting place at the memorial na nagtataglay ng kanyang pangalan. Dito rin makikita ang tomb ni Aurora Quezon, na asawa ni former President Manuel Quezon. Aurora Quezon was assassinated in 1949 while she was traveling through the mountains to Baler. In 2005, her remains were transferred from the North Cemetery in Manila to the Quezon Memorial Shrine. Si Pangulong Sergio Osmeña ang nagpasimula ng isang nationwide contest para sa mga arkitekto at artista para magsumite ng disenyo para sa isang monumento at pahingahan para kay Pangulong Manuel Quezon. Ang patimpalak ay napanalunan ni Federico Ilustre na nagdisenyo ng isa sa pinakamagandang monumento sa bansa.
Alam niyo ba na ang tower na ito ay may sukat na 66 meters at kumakatawan sa edad ni Quezon nang siya ay namatay? At isa pang trivia nito na ang tatlong angel sa tuktok ng tower symbolizes the country's major island groups, Luzon, Visayas, and Mindanao. At dito na po nagtatapos ang ating tour sa pag-explore ng historical life ni former President Manuel Quezon at ang kahalagahan ng pagtayo ng Memorial Shrine, which is considered as the most significant landmark of Quezon City. I hope sa video na ito ay dumagdag ang ating kaalaman sa paggunita kay former President Manuel Quezon. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig.